Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo sa ating panibagong lesson for today. Prayer po namin ay patuloy pong lumago tayo, maunawaan natin ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Ating pong talata ay sa Hebrews chapter 11 verses 1 up to verse number 6. Ano po? Hebrews chapter 11. Ito po ay tinawag po na the chapter na po of faith na po. Pag pinag-aralan po ang pananampalataya, Hebrews 11 po 'yon, no? At ang sabi po rito sa King James Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Alam niyo po, dati na natin itong nabasa pero muli ko pong babalikan po na hindi po ito yung faith na bahala na, okay na. Siguro naman magiging maganda. Hindi po ganon. May basihan po ang pananampalataya. Ang sabi nga is, faith is based upon trusted information. And that information is what God said in His Word. Ano po? It is the evidence of things not seen. It is the substance of things hoped for. Lahat po tayo ngayon ay umaasa na sana isang araw maging magandang ating buhay. Ano po? And in fact, sa araw po nito, baka tayo po ay nananalangin by faith. Ano po? Na sana nawa ay magkaroon po ng panibagong pagkakataon sa ating negosyo, tumaas ang ating benta, at alam natin kayang gawin ito ng Diyos. Tama po yun, ano? Kaya po ang ating pag-uusapan ay faith. Ano po? Napahalaga po nito, no? Hindi po ang faith ay grupo o tao, no? Pero particular po, ang faith po, ang object po niyan ay hindi po ang kahit sino man, kundi ang Diyos. Ano po? Meron kasi ngayon, ang sabi nila, madidiscover mo yung kapangyarihan. Ano po? Pag na-discover mo ang iyong sarili. Ano po? Pag na-discover mo sarili mo ay paminsan baliktad, ano? Lalo mong iisipin na wala kang magagawa. No? Pero ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Kaya ang sabi po ng Hebrews 11:2, tunay na sa pamagitan nito ang mga tao nung una ay tumanggap ng patotoo. People in the Bible, no? Ay nakita nila ang gawa ng Panginoon dahil sa pananampalataya. Bigyan ko ng halimbawa, no? Si Enoch, no? Lumakad siyang tama sa harapan ng Diyos kasi alam niya may Diyos na dapat luwalhatiin. At ang reward po ng Diyos, kinuha siya ng Diyos, hindi siya hinaang mamatay, no? Siya lang sa Bible, no? Isa siya sa bukod kay Elijah na kinuha ng chariot of fire. At isa siya doon sa sinabihan na matuwid na lumalakad kasama ng Diyos, no? Biruin niyo yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. It is because of his faith in God. Kaya ang sabi po ng verse 3, sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. No, hindi po nilikha ang sanlibutan sa pamagitan ng pananampalataya kundi kapangyarihan ng Diyos, pero yung tanggapin mo, no, na yan ay ganoon nga dahil sinabi ng Bible ay pananampalataya. No? Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ano po ba yung hindi nakikita? Ang spirito at kapangyarihan ng Diyos ay hindi po readily visible sa mata ng tao paminsan, ano? There are times sa Bible na yung babae lumapit sa Panginoon na hindi niya alam ang pwedeng mangyari pero nangyari. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito ay siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Yung pala magandang legacy, no? Yung pananampalataya ng Kristiyano. Bakit? Noong time po na wala namang ibang nag-o-offering kundi sa Bible, sa record, ang kauna-unahang offering na ipinakilala ay ang offering ni Abel at ni Cain. Ano po? Pero most likely, syempre, ang kanyang mga magulang. Ano po?
Pero by faith yan. Bakit po? Hindi naman nila ah, pinakita no sa Bible na walang detailed no na instruction, pero naniniwala tayo na may binigay ang Diyos. Pero yung bang kilalanin mo na ganun mo maluluwalhati ang Diyos, it is by faith. Ano po? Sa verse 5, sa pananampalataya si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ng kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kasi without faith, it is impossible to please Him. Isang malaking katotohanan po yun, no? Na pag ang tao'y sinusubok na ng Diyos, iba na ang nagagawa natin. Kaya without faith, it is impossible to please Him. Ano po? At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ang linaw po rito, no? Hindi lamang yun. Yung mga apostoles ng Panginoon na naglayag, nangaral, kahit walang kasigurudan, by faith, it is because of pleasing God. At na-please doon ng Panginoon, naniniwala sila sa kayang gawin ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga magsisiasa na humahanap sa Kanya. So, mga minamahal, salamat tayo naligtas sa pananampalataya at nabubuhay sa pananampalataya. Ano po? At ang object po ay ang Panginoon. Ano? Okay. Number 3, ang mga halimbawa. No? Si Enoch. Sino pa yung sinabi kanina? Si Abel. Ano po? Kay Abel po, makikita po natin ang specifics na sila po ay natutong mag-offer sa Diyos. Ano po? Pero very careless si Cain kumpara kay Abel. Si Abel, sinunod niya ang Panginoon, ano, at talagang sinikap niya na maibigay ang lahat-lahat, no. Ito'y nagre-reflect sa puso ni Abel, ano po, kumpara kay Cain na sumama pa ang loob at iba ang naging reaction po niya. So, ang pananampalataya ay kondisyon ng puso. At ang pananampalataya ay isang pinakamahalagang kalalagayan ng ating saloobin. Ano po? Kasi alam nyo, mahalaga po yun, yung idea po na yun kay Abel. Ano po? Kung anong nasa puso mo, for example, kung paano mo pinaniniwalaan ng Diyos ay paano siya gumagawa, paano siya nag-exist, paano siya tumutulong, paano niya tinulungan ang buhay mo. Lahat po yan ay nagmumula po doon sa pagkakilala natin sa Diyos. Ano po? Kaya may kinalaman po yung kung paano nag-offer si Cain at si Abel. No? Kilala naman nilang Panginoon ang utos ng Panginoon. Si Enoch po ay in particular po ay hindi lang puso, no? Yung kanyang action, nag-reflect sa action niya ang pananampalataya niya sa Panginoon. He walked with God and he pleases God. So, sa Bible po, may dalawa pong mahalagang bagay, our heart and our walk. No? When we are saved, ang kasunod po nun is the heart and the walk of a Christian. No po? Araw-araw sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya upang malaman kung kamusta ang ating puso at kamusta po ang ating pong lakarin. Ano po? Kaya wala pong sinabi dun sa Hebrews 11 na nakapagbigay lugod sa Diyos eh. No, hindi yung galing nila kundi yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. So, sa Bible po, hindi po mayaalis na may rason po ang bawat test at hindi po binigay ang pagsubok na hindi natin kaya. Ipinakikita lang nito ang ating tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at para lumabas pa ang bukal ng ating puso ng pagpupuri sa Kanya. Yung mga kumukuha ng ginto nung araw, buod sa sinusubok sa apoy ay sinusubok din nila sa asido. No? Ang tawag po sa kanila ay assayer. Para malaman kung totoo. Ano po? So, marami pong pwedeng gawin ng tao dahil mayroon lang siyang tinatangkilik. Pero nang nasubok si Job, lumabas na mahal niya pala ang Panginoon. Si Pedro, nasubok siya dun sa dagat, lumubog siya, hindi dahil lamang sa nakita, natakot siya, kundi nasubok doon, yung talagang
ah,